Ang matandang bahay sa tabi ng ilog. Malalim na ang gabi nang marating ni Ben at Miguel ang lumang bahay sa tabi ng ilog. Maputik ang daan at ang tanging ilaw ay ang maliit na flashlight na hawak ni Ben. Papunta sila sa probinsya para bisitahin ang lola ni Miguel na matagal na nilang hindi nakikita. Parang nakakatakot naman dito, Migs, bulong ni Ben, kinikilabutan. Sigurado ka bang dito tayo dadaan? Oo, mas mabilis daw ito, sabi ni Lola, sagot ni Miguel, pilit na pinatatatag ang loob. Habang papalapit sila sa bahay, may narinig silang mahinang kaluskos sa mga talahib. Biglang umihip ang malamig na hangin, dala ang amoy ng bulok na kahoy at dugo. Narinig mo yon? Tanong ni Ben, nanlalaki ang mga mata. Wala yun, sabi ni Miguel, pero halata sa boses niya ang kaba. Nang nasa tapat na sila ng bahay, bumukas ang lumang pinto na parang may nagbukas nito mula sa loob. Sumilip sila sa loob at nakita ang isang matandang babae na nakaupo sa rocking chair, nakatalikod sa kanila. Lola, tawag ni Miguel. Dahan-daang lumingon ang matanda. Ang kanyang mukha ay natatakpan ng mahabang buhok pero nakita nila ang kanyang mga mata mapupula at nagliliyab sa dilim. Isang nakakapangilabot ng ngiti ang gumuhit sa kanyang labi. Biglang may narinig silang mga yabag na papalapit sa kanila mula sa likuran. Lumingon sila at nakita ang mga anino ng mga taong may hawak na itak at mga buto. Napasigaw sina Ben at Miguel at kumari pa ng takbo pabalik sa daan. Takot, nadapa si Ben. Nang lingunin siya ni Miguel, nakita niyang hinaila na si Ben ng mga anino papunta sa talahib. Ang sigaw ni Ben ay naputol. Nanginginig sa takot, tumakbo si Miguel nang hindi lumilingon. Kinabukasan, binalikan ni Miguel ang lugar kasama ang mga pulis. Wala na ang lumang bahay. Ang tanging bakas na lang ay ang mga nagkalat na buto ng tao sa talahib at ang punit na piraso ng damit ni Ben. Napagtanto ni Miguel na ang lola niya ay matagal nang patay at ang bahay na iyon ay isang patibong para sa mga naliligaw na gaya nila. Ang matandang babae, ang mga anino, ang mga buto. Lahat ng iyon ay bahagi ng isang bangungot na hindi na niya malilimutan.